Magandang araw mga kaibigan. Gusto kong i-share sa inyo ang mga pangyayari sa rally sa EDSA kagabi. Nako, ang daming kaganapan. Una, yung reporter ng GMA pinalayas ng mga supporters na ni BP Sara kay Bayas. Grabe. And then yung mga kabataan, grabe. Ang mga pulis din pala, hindi na pinalapit ang mga rallyista sa EDSA Shrine. Kaya doon na sila nagrally sa may Robinsons. Yun po ang mga kaganapan. Ipakita ko sa inyo mga footages at bigyan natin ng reaksyon. Yung GMA7 dito. Pinarap yung mga supporter. Yun na, ang GMA, binubo. Bayas. Wala na, palis na. Alis, alis. Yun na, umalis na. Wala na, hindi na kayanan. Yun. Yun. Ayan, lumayas yung GMA na pick up. So, ito po, nakakatawa. Yan ang tunay na people power. Kasi mga tao na nagpalayas sa GMA, walang magawang GMA dahil alangan naman na yun ang ipalabas ng GMA sa kanilang istasyon, yung sumisigaw ang mga tao ng Bayas, alis. Pwede ba nilang ipalabas yon? Yun ang footage na ipapalabas nila sa news nila na pinalayas kami kagabi ng mga
BP Sara supporter sa kanilang rally, pinalayas kami, mapapahiya sila. So, yun ang tunay na people power. So, hindi nakagaya noon na kontrolado nila lahat ang media. May nabasa akong post, I don't know kung gaano ito katotoo, na si Speaker Martin Romualdez, siya na ang nagmay-ari ng Manila Standard, tama ba yon? Correct me if I'm wrong. Manila Standard, kanya. Tapos yung Philippine Daily Inquirer, pagmay-ari ng kanyang kapatid. Ano pa? Tapos yung ABS-CBN, 51% shares ng ABS-CBN, kanya. Tama ba yun? Yun yung mga nabasa ko lang sa isang post. Nire-recall ko lang. Ano pa? Parang nag-negotiate siya nga bilhin niya ang TV5. So, grabe ano? Makikita mo talaga ang power of the media. Gusto nilang kontrolin ang media. Kaya lang, hindi na nila magawa ngayon dahil sa social media. Ang dami ng mga vloggers, kanya-kanyang independent, hindi makontrol. May mga vloggers na nababayaran, meron ding vloggers na hindi nababayaran. Out of love of country lang. Ito, yung kaibigan ko, salamat sa mga kaibigan kong researcher, Chris Torres and Eudora. Salamat sa pagpapadala nyo sa akin ng mga information o mga post, video, kaya nakakagawa ako ng ganitong reaction vlog. Sabi ni Chris Torres, Sir, nanood ako sa EDSA rally kagabi. Wala na, hindi na sila pinayagan na makalapit sa shrine, EDSA shrine sa may Entablado. Pinagbawal daw ng pare. So okay yun, may karapatan naman dahil ang nagkontrol doon, mga pare. Ang mga pulis daw, binabantayang maigi para hindi magkaroon ng obstruction of traffic. Tama naman yun. So doon na, ang mga rallyista, Duterte supporters, doon na nagrally sa may Robinsons area. So ito, ipakita ko sa inyo ito naman, ipinos ni Professor Malotikia. Sabi niya, the youth has spoken. Pag-asa na ito dahil mga kabataan na ang gumagalaw. Nakita na ng kabataan yung hindi magandang mangyayari, gumagalaw sila kasi kinabukasan nila ang nakataya. Ito na yung hindi na EDSA, Robinsons rally na kagabi. Hindi masarap. Wala, hindi masyado. Yan. Ayun na lang, medyo affected ako sa araw, Kailan, daming tao niya, Yung sigaw ng mga kabataan. Yan, daming tao. I think sa labas ng Robinsons Galleria ito. Yan, libo-libong tao yan. Ito, may. Yan. Grabe na nakapasok ang bus namin. Grabe pa sa LRT. Kaysa salamat sa mga Duterte supporters na nagtitiis, na nagpapahayag ng kanilang mga damdamin. Kami na lang dito sa Mindanao, magdasal na lang kami para sa inyong kaligtasan. Yan po, that's part of democracy. Speak up. Ipaabot sa nanunungkulan na something wrong is happening. They must shape up, reform,
para kinabukasan ng bayan ang nakataya. So, ano yung sinasabi ng mga kapulisan na nabayaran daw ang mga tao dyan? Tingnan nyo, bayad ba yun? Yung libo-libong tao na freely nagsasalita. So, nakakatuwa. So, again, sa mga media, mainstream media, tingnan nyo yung reporting nyo. Huwag kayo maging bias para hindi kayo palayasin ng mga tao.